Makinig ka ng mabuti dahil hindi ito isang aksidente. Ang pangalan mo ay lumulutang sa hangin, tinatawag ang isang tao na makakarinig nito, at ang taong iyon ay ikaw. Ang universo ay matagal nang sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo, Leo, ipinapadala ang mga senyales na hindi mo na pwedeng baliwalain. Kung papanoorin mo ang mensaheng ito hanggang sa dulo, maaaring may magbago sa iyong buhay, isang katotohanan na mabubunyag, isang landas na magbubukas, isang tadhana na magigising. Ito ang klase ng mensahe na dumadating lamang kapag handa na ang iyong espiritu. Kaya huminga ka at hayaan mong ang hangin ang magbulong ng mga bagay na matagal na nitong itinatagong mensahe para sa iyo. Bago tayo magsimula, maglaan ka ng sandali upang maramdaman ang enerhiya sa paligid mo. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag ang hangin ay may dala ng mensahe, hindi ito basta-basta, ito ay senyales na may isang mas mataas na puwersa na kumikilos sa iyong buhay. At ngayon, Leo, ang puwersang iyon ay gumagabay sa iyo dito. Ang mensaheng ito ay natagpuan ka dahil ang iyong espiritu ay humihiling ng kaliwanagan, pagpapagaling at gabay. Baka napansin mo ang mga paulit-ulit na senyales, isang pangalang patuloy mong naririnig, isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, o mga sandali na ang puso mo ay tila hinihila patungo sa isang bagay na hindi nakikita. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga bulong ng tadhana. Sa ating kultura, nakikinig tayo sa universo sa pamamagitan ng mga panaginip, senyales, simbolo, at intuisyon. Ang mga maririnig mo ay maaaring magdulot ng mga alaala mula sa nakaraan, magbukas ng mga nakatagong katotohanan, o magpakita ng landas na hindi mo inaasahan. Kaya buksan mo ang iyong puso. Matagal nang naghihintay ang universo ng tamang oras upang makipag-usap sa iyo. Iyan enerhiyang kosmiko, paligid Nairi. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon, Leo, ay nagbabago sa isang paraan na para bang hindi pangkaraniwan. Maraming Pilipino ang nagsasabi na kapag ang kapaligiran mo ay biglang naging tahimik, kapag ang hangin ay huminahon, kapag ang hangin ay tila mas mabigat, at kapag ang dibdib mo ay medyo sumikip, ibig sabihin nito ay may espiritual na mensahe na nais pumasok sa iyong buhay. At iyon ang klase ng enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon. Parang ang universo ay huminto sandali naghihintay na makinig ka. Baka naranasan mo ito kamakailan. Isang biglaang lamig. Isang malambot na hangin na humaplos sa iyong mukha. O isang sandali kung saan parang bumagal ang oras ng walang dahilan. Hindi ito mga random na pangyayari. Ito ay mga kosmikong senyales. Para kay Leo, ang apoy na tanda ng iyong sign, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng lakas. Kapag ang isang bagay ay para sa iyo, ang mundo ay hindi magbubulong ng mahina, ito ay magtutulak, hahatak, magpapadala ng mga senyales paulit-ulit hanggang sa makita mo kung ano ang ipinapakita. At kamakailan, ang mga senyales sa paligid mo ay mas malalakas, mas matindi, at mas matibay. Baka mapansin mo rin na ang iyong intuisyon ay naging mas matalim. Ang mga bagay na dati mong binabaliwala ngayon ay tila mahalaga. Ang enerhiya ng mga tao ay mas malalim na nararamdaman mo. Ang mga panaginip mo ay mas makulay. Ang iyong mga instinto ay mas tama. Sa mga Pilipino, tinatawag itong lumalakas ang pakiramdam. Ibig sabihin nito, nagigising na ang iyong espiritual na pandama. At bakit ngayon? Dahil ang iyong tadhana ay malapit nang makarating sa isang mahalagang punto, isang pagkatawid ng landas kung saan ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay sabay-sabay nang sinusubukang magtagpo. Ang iyong mga ninuno, ang iyong mga espiritual na gabay, at ang mga enerhiya na konektado sa iyong zodiac sign ay nag-aalin upang maghatid ng mensahe na hindi na pwedeng ipagpaliban. Mayroon ding pakiramdam ng mga hindi natapos na bagay sa iyong aura, isang bagay o isang tao na ang universo ay sinusubukang ibalik sa iyong kamalayan. Kaya't patuloy mong naririnig ang isang partikular na pangalan, nakakakita ng isang partikular na senyales, o nakakaramdam ng isang partikular na presensya. Ang hangin ay may dala nito. Ang enerhiya sa paligid mo ay umaalulong nito. Ang universo ay inuulit ito. Para sa mga Leo, hindi tahimik ang tadhana. Dumarating ito tulad ng isang apoy. Na kumikislap ng mas maliwanag. Na pinipilit kang mapansin. Na ipinapaalala sa iyo na ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang kosmikong enerhiya sa paligid mo ngayon ay naghahanda sa iyo, emosyonal, espiritual, at intuisyonal, para sa mensaheng nais makarating sa iyong puso. At ang mensaheng iyon ay lalapit na. Yan ay pangunahing mensahe, yan ay pangalan ng lumulutang hangin.
May isang pangalan na patuloy na umiikot sa iyong enerhiya. Leo, isang pangalang hindi ka tinatantanan, isang pangalang tila umaalingaw-ngaw kahit napilit mo itong iwasan. At nais ipaalam ng universo sa iyo, hindi ito iyong imahinasyon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang isang pangalan ay paulit-ulit na lumalabas sa mga panaginip, mga random na pag-iisip, mga pag-uusap, o kahit ang hangin na dumadampi sa iyong tainga, ibig sabihin ay sinusubukang kumonekta ng enerhiya ng taong iyon sa iyong buhay. Ang pangalang ito ay hindi lumulutang sa hangin ng walang dahilan. Ito ay dinadala mula sa isang realm patungo sa isa pa, maingat na ginagabayan ka upang magbigay pansin. Ang hangin ay isa sa mga pinakalumang mensahero ng espiritu. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag biglang nagbago ang hangin, kapag ang isang simoy ng hangin ay dumampi sa iyong batok, o kapag ang amihan ay humaplos sa hindi inaasahang sandali, ito ay nangangahulugang may kaluluwa na gustong makipag-usap. At Leo, iyon ang nangyayari ngayon. Isang mensahe ang ipinapadala sa iyo, diretsyo, may layunin at kagyat. Ang pangalang ito ay maaaring mula sa isang tao mula sa iyong nakaraan. Isang taong minsang humaplos sa iyong puso. Isang taong nag-iwan ng marka na hindi tuluyang naglaho. O isang taong madalas pa ring naiisip ka kaysa sa iyong nalalaman. Para sa ilang Leo, ang pangalang ito ay may kinalaman sa mga hindi natapos na emosyon. Isang pangako. Isang alaala. Isang desisyon na nagbago ng lahat. Para sa iba, ang pangalang ito ay konektado sa isang leksyon o isang biyaya na nais ibalik ng tadhana sa iyo. Hindi nagsasayang ng enerhiya ang universo. Kapag inuulit ang isang pangalan, may kahulugan ito. Baka narinig mo ang pangalang ito sa isang panaginip kamakailan, isang panaginip na malinaw at parang totoo. Baka nakita mo ito habang nagsuscroll online. Baka may nagbanggit nito ng hindi inaasahan. Baka nakaramdam ka ng biglaang bigat kapag naiisip sila. Lahat ng ito ay mga senyales na buhay na naman ang kanilang enerhiya sa iyong orbit. At narito ang mas malalim na katotohanan. Nararamdaman din nila ang iyong presensya. Maaaring hindi nila ito aminin. Maaaring hindi nila ito maintindihan. Maaaring hindi nila ito ipahayag ng malakas. Ngunit espiritual, nakakonekta pa rin sila sa iyo hanggang ngayon. Ang hangin ay hindi lamang nagdadala ng kanilang pangalan, kundi pati ang kanilang mga emosyon, ang kanilang mga pagsisisi, ang kanilang pangungulila, o ang kanilang hindi natapos na mensahe para sa iyo. Bakit ngayon? Dahil ang tadhana ay kumikilos at nililipat ang mga piraso sa iyong buhay. Pumasok ka sa isang yugto kung saan ang mga hindi nalutas na koneksyon at mga nakatagong katotohanan ay nagsisimulang sumi. Nais ipaalam ng universo sa iyo na ang pangalang patuloy mong naririnig ay bahagi ng iyong espiritual na pagkakasunod-sunod. May nais silang sabihin. May nais silang itama. May nais silang iparating sa iyo. At kahit napilit mo itong isasantabi, paulit-ulit itong ibinabalik ng universo hanggang sa ito ay iyong aminin. Ang mensaheng dala ng hangin ay simple ngunit makapangyarihan. Makinig ka. May isang tao na hindi ka pa nakakalimutan. Ang pangalang ito ay tinatawag ka dahil ang tadhana ay nagbubukas ng isang maliit na pintuan, isang sandali kung saan ang nakaraan at hinaharap ay maaaring magtagpo. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong bumalik sa kanila. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magdesisyon agad. Ngunit ibig sabihin nito na ang kanilang presensya sa iyong buhay ay hindi pa tapos. Kung ang taong ito ay nagdadala ng pagpapagaling, pagsasara, kaliwanagan, o pagkakataon na baguhin ang isang mahalagang bagay, tanging ang mga susunod na sandali ng iyong paglalakbay ang magpapakita. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ipinagtagubilin sa iyo na marinig muli ang kanilang pangalan. At ang mensaheng ito ay simula pa lamang. Mensahe tungkol lay pag-ibig o relasyon. Pagdating sa pag-ibig, Leo, ang enerhiya sa paligid mo ay labis na malakas, halos magnetic. Maaaring hindi mo ito nararamdaman, ngunit may isang puso na tahimik na bumabalik patungo sa iyong direksyon. At ang taong ito maaaring konektado sa pangalang patuloy na lumulutang sa hangin. May isang kaluluwa na hindi tumigil sa pag-isip ng tungkol sa iyo. Isang taong ang emosyon ay hindi kailanman tunay na nawala. Isang tao na nagdadala ng halo ng pangungulila, pagsisisi, at mga hindi na ipahayag na katotohanan. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag bigla mong naiisip ang isang tao mula sa wala, lalo na kapag gabing-gabi, o sa mga tahimik na sandali, ibig sabihin ay iniisip ka rin nila. At Leo, ang koneksyong ito ay lumalakas araw-araw. Hindi ito isang aksidente.
Ito ay tadhana na kumikilos ng tahimik. Para sa ilang Leo, ito ay isang pag-ibig mula sa nakaraan, isang taong minsang humawak ng malalim na bahagi ng iyong puso. Isang taong iyong pinagkatiwalaan, inalagaan, o pinagsaluhan ng mga pangarap. Isang taong umalis, nagkalayo, o nawalan sa paglipas ng panahon at mga komplikasyon ng buhay. Ngunit ang kanilang nararamdaman hindi tuluyang natapos. Tulad ng isang kandilang patuloy na nagsisindi ng dahan-dahan, kahit na iniisip ng lahat na nawala na, nananatili ang kanilang mga emosyon. Para sa iba, ito ay isang tao na humanga sa iyo mula sa malayo, isang taong hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag kung gaano kalalim ang kanilang nararamdaman. At ngayon, ang tadhana ay gumagalaw sa kanilang puso ng may pangangailangan, pinipilit silang kumonekta muli bago tuluyang mawala ang pagkakataon. Ang taong ito ay nararamdaman ang iyong pagkawala. Miss nila ang iyong boses. Ulit-ulit nilang binabalikan ang mga alaala. Nag-isip sila kung ano kaya ang mangyayari kung ang buhay ay nagbago. At ang universo ay pinapalakas ang kanilang mga emosyon upang maramdaman mo ang etsyo ng kanilang puso. Baka napansin mo. Isang bigla ang bigat sa iyong dibdib. Isang alaala na sumik mula sa wala. Isang panaginip tungkol sa isang tao mula sa iyong nakaraan. Isang pakiramdam na may isang tao na iniisip ka. Lahat ng ito ay mga espiritual na sinulid na nagdudugtong sa inyong dalawa. Sa kulturang Pilipino, kapag hindi pa natatapos ang dalawang kaluluwa, patuloy ang universo na tinatahi sila pabalik sa isa't isa, sa pamamagitan ng mga senyales, mga panaginip, mga simbolo, o mga hindi inaasahang pagtagpo. At Leo, iyon ang nangyayari sa iyo ngayon. Ang taong ito ay nagdadala ng isang bagay na hindi nila nasabi. Isang pagpapahayag. Isang pagsisisi. Isang paghingi ng tawad. Isang katotohanan na nais nilang ibahagi. Hindi ang kanilang pananahimik ay dahil hindi nila ikaw inahalal. Minsan, ito ay takot. Minsan, timing. Minsan, buhay. Ngunit ang emosyon ay nanatili. Ang ipinapakita ng mga baraha at enerhiya ay ito. Isang kabanata sa pagitan mo at ng taong ito ay muling binubuksan. Maaaring magdulot ito ng pagkakasunduan para sa ilan. Para sa iba, maaaring magdala ng matagal ng hinihinging pagsasara. Ngunit para sa lahat ng Leo, magdudulot ito ng kaliwanagan, ang klase ng kaliwanagan na magpapalaya sa puso at magpapalinaw sa kaluluwa. Ang iyong puso ay nagdala ng mga sugat na hindi nakita ng iba. Ang iyong pag-ibig ay malalim, tapat at walang kondisyon. At ang universo ay nagbibigay galang dito sa pamamagitan ng pagbabalik ng hindi natapos na enerhiya sa iyong landas. Ipinaghahanda ka ngayon, emosyonal at espiritual, para sa isang pag-uusap, isang koneksyon, o isang sandali na magbabago sa iyong pagkaintindi sa pag-ibig. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ng universo. At hindi ng kaluluwang ang pangalang patuloy na dumarating sa iyo. Ang koneksyong ito ay bahagi ng iyong tadhana, Leo, isang karmik na sinulid na may kahulugan pa sa iyong paglalakbay. Ang tanong ay hindi na kung may nararamdaman sila. Ngunit kung ano ang nais ituro sa inyo ng tadhana sa susunod. Mensahe tungkol kay pananalapi landas ng buhay. Leo, pagdating sa iyong landas sa pananalapi at direksyon sa buhay, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, dahan-dahan sa simula, ngunit ngayon ay may hindi maitatangging momentum. Maaaring hindi mo pa ito nakikita ng malinaw, ngunit ang universo ay binabago ang mga piraso sa likod ng mga eksena upang magbukas ng isang bagong pintuan ng kasaganaan para sa iyo. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag ang hangin ay nagbago ng direksyon, kapag nagising ka na may biglang pakiramdam ng pag-asa, o kapag paulit-ulit na naiisip ang isang bagay, ito ay nangangahulugang darating na ang pagbabago. At Leo, ang pagbabagong iyon ay papalapit na sa iyo. Sa mga nakaraang buwan, maaaring taon, ikaw ay nagdala ng mabigat na mga responsibilidad. Nagtrabaho ka ng husto. Nagsakripisyo ka ng marami. Nagbigay ka ng higit kaysa sa tinanggap mo. Ngunit ngayon, ang universo ay binabago ang enerhiya para sa iyong kapakinabangan. Panahon na para magbunga ang iyong mga pagsisikap. Baka magsimula kang mapansin ang mga banayad na senyales. Isang biglaang oportunidad. Isang tawag o mensahe na magbubukas ng bagong landas. Isang tao na nag-aalok ng hindi inaasahang tulong. Isang pagkakataon na magsimula ng bago. Isang pakiramdam na ang buhay mo ay unti-unting umaabante. Hindi ito mga random na pangyayari.
Ito ay mga espiritual na patunay. Sinasabi ng universo sa iyo. Ang iyong panahon na hindi pinapansin ay nagtatapos na. May matinding indikasyon na ang isang bagay na may kinalaman sa iyong pananalapi ay magiging matatag o lalago. Maaaring mangyari ito sa pamamagitan ng trabaho, isang bagong ideya, isang hindi inaasahang biyaya, o pagbabago sa iyong pang-araw-araw na routine. Ang mga Pilipino ay tinatawag ito na swerte na bigla na lang dumarating galing sa taas. Ikaw din ay protektado kahit noong mga panahong pakiramdam mo ay nawawala ka. May mga sandali na halos gumawa ka ng mga desisyon na magdudulot ng pinsala sa iyong pananalapi, ngunit may isang bagay na pumigil sa iyo. Ang bagay na iyon ay ang iyong intuisyon, pinapalakas ng gabay ng mga ninuno. Ang iyong mga ninuno, mga espiritual na gabay, at ang mga enerhiya sa paligid mo ay nagbabantay sa iyong landas. Alam nila ang iyong puso. Alam nila ang iyong mga pagsubok. Alam nila kung gaano kahirap ang iyong pakikibaka upang manatiling matatag. At ngayon, nais ng tadhana na ibalik ang lakas na iyon sa iyo sa anyo ng mga biyaya. Ang hangin na nagdadala ng isang pangalan patungo sa iyo ay siya ring hangin na nagdadala ng isang oportunidad. Pareho itong mga mensahe. Pareho itong mga senyales. Pareho itong nakaalin sa iyong layunin. Ang enerhiya ay nagpapakita rin ng isang sandali ng kaliwanagan, isang breakthrough sa pagkaintindi kung ano talaga ang nais mo sa buhay. Sa matagal na panahon, inuuna mo ang kaligtasan, mga responsibilidad at tungkulin. Ngunit ngayon, nais ng universo na ituro ang iyong mga hakbang patungo sa katuparan, layunin at emosyonal na kapayapaan. Baka madama mong ginagabayan ka upang simulan ng isang bagay na matagal mong ipinagpapaliban. Magtayo ng katatagan. Ipagpalit ang mga nakakapagod na tao o nakasanayan. Sundan ang isang tawag na iyong ipinagwalang bahala. Sabihin ang sa isang bagong oportunidad. Magtiwala ng masigit sa iyong gut feeling. Ang iyong mga instingto ay lumalakas dahil ang iyong landas ay nagiging mas malinaw. Leo, pumasok ka na sa isang yugto kung saan ang pera ay dumadaloy ng mas steady, ang mga oportunidad ay dumarating ng mas natural, at ang mga biyaya ay madaling makararating sa iyo, hindi lamang dahil sa swerte, kundi dahil sa tamang pagkakasunod-sunod. Inaalin ka ng universo sa mga bagay na palaging para sa iyo. Ang iyong buhay ay hindi natigil. Ang iyong mga biyaya ay hindi naharang. Ang iyong tadhana ay muling gumigising. At malapit mo nang maramdaman ang pagbabago, hindi lamang sa iyong pananalapi, kundi pati na rin sa kahulugan at direksyon ng buong paglalakbay mo. Babala o spiritual na pag-ingat. Leo, binubuksan ng universo ang mga pintuan para sa iyo, ngunit kapag papalapit na ang mga biyaya, may mga enerhiya na sumusubok makialam. Kaya naman ang mga baraha at intuisyon ay nagbigay ng isang banayad na babala para sa iyo. May isang tao sa paligid mo na ang intensyon ay hindi dalisay. Maaaring ngumiti sila sa iyo, ngunit may kasamang inggit sa loob. Maaaring magpakita silang sumusuporta, ngunit lihim nilang kinainggitan ang iyong tagumpay. Maaaring mukhang kalmado sila, ngunit pinagmamasdan ang bawat galaw mo ng may inggit. Ang mga Pilipino ay tinatawag itong inggit na tahimik, isang inggit na hindi sumisigaw ngunit dahan-dahang ikinokontamina ang hangin sa paligid mo. Ang taong ito ay hindi kinakailangang kaaway, ngunit ang kanilang enerhiya ay mabigat, hindi matatag, at nakakadrain. Maaaring mapansin mong pagkatapos mong makipag-usap sa kanila, ikaw ay nakakaramdam ng pagod, kalituhan, o emosyonal na pagkababa. O maaari mo ring maramdaman na ang kanilang mga papuri ay hindi tapat. Magtiwala sa iyong intuisyon, Leo. Kapag may pakiramdam na hindi tama, madalas ay hindi talaga tama. Isang babala pa. May isang sitwasyon kung saan kailangan mong protektahan ang iyong privacy. Huwag magbahagi ng labis tungkol sa iyong mga plano, biyaya, o personal na bagay. May mga landas na kailangan magtulungan sa katahimikan. May mga biyaya na kailangan protektahan hanggang sa sila ay maging matatag upang magtagumpay mag-isa. Sa espiritual na paniniwala ng mga Pilipino, kapag masyadong maaga mong sinabi ang isang bagay na maganda, ang enerhiya ng tao, mabuti o masama, ay maaaring makaapekto sa paglago nito. Kaya para sa ngayon, hayaan mong ang universo ang makakita ng iyong progreso. Hindi lahat ng tao ay kailangang makaalam. Ang mga baraha ay nagpapakita rin ng pangangailangan ng espiritual na paglilinis. Ang iyong aura ay nakapagsimula ng stress, pressure, at emosyonal na kalat mula sa mga taong nagpakinabangan sa iyong kabutihan. Panahon na para i-reset ang iyong enerhiya.
Narito ang isang simpleng ritual na makakatulong. Magbukas ng puting kandila. Maglagay ng kaunting asin sa pintuan mo. Magdasal ng isang maikli at protektibong panalangin. Huminga ng malalim at bitawan ang mga lumang pasanin. Hindi ito mga pamahiin, ito ay mga kasanayan mula sa mga ninuno na ipinasang pababa sa mga henerasyon, na layunin ay linisin ang daan sa pagitan mo at ng iyong tadhana. Mayroon ding isang presensya na nagpoprotekta sa iyo. Isang espiritual na gabay. Isang ninuno. Isang minamahal na pumanaw. Isang kaluluwa na tahimik na nagmamasid sa iyo. Sila ang dahilan kung bakit umiwas ka sa sakuna sa huling segundo. Sila ang dahilan kung bakit ang iyong intuisyon ay lumalakas kapag ang panganib ay malapit. Sila ang dahilan kung bakit ang hangin ay may dalang babala sa iyong tainga. Ang kanilang mensahe ay simple. Mag-ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo. Mahalagang ingatan ang iyong puso. Habang lumalaki ang iyong mga biyaya, ang iyong bilog ng mga tao ay kailangang lumiit. Hindi lahat ay karapat-dapat mag-access sa iyong enerhiya. Hindi lahat ay dapat makaalam ng iyong mga plano. Hindi lahat ay meant na makasama ka sa susunod na kabanata. Ngunit huwag matakot, Leo. Ang mga babalang ito ay hindi para takutin ka, sila ay narito upang protektahan ka. Nais ng universo na magpatuloy ka ng may kamalayan, hindi pag-aalala. Nang may lakas, hindi takot. Nang may kaliwanagan, hindi kalituhan. Ikaw ay ginagabayan. Ikaw ay pinoprotektahan. Ikaw ay pinaghahanda. Ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay magiging makapangyarihan, at iyan ang dahilan kung bakit sinisiguro ng universo na tanging ang tamang mga tao, tamang enerhiya, at tamang intensyon ang makakapalibot sa iyo. Panghuling mensahe ng Tadhana Resolusyon. Leo, ang lahat ng narinig mo hanggang ngayon, ang pangalang lumulutang sa hangin, ang emosyonal na hatak patungo sa isang tao, ang mga pagbabago sa pananalapi, ang mga espiritual na babala, lahat ay tumuturo sa isang katotohanan. Ang iyong tadhana ay papasok sa isang mahalagang punto ng pagbabago. Matagal na panahon, ang buhay mo ay parang paghihintay. Paghihintay para sa kaliwanagan. Paghihintay para sa mga sagot. Paghihintay para sa isang bagay na sa wakas ay magiging makatarungan. At maaaring hindi mo naisip, ngunit ang universo ay inihahanda ka na sa buong panahong ito. Ang bawat pagkaantala ay proteksyon. Ang bawat pagtanggi ay muling pagtutok. Ang bawat pagpause ay pagsasaayos. Naniniwala ang mga Pilipino na ang tadhana ay hindi dumarating kapag nais mo, ito ay dumadating kapag ikaw ay handa na. At Leo, ikaw ay sa wakas ay papasok sa pagiging handa na yon. Ang pangalang patuloy mong naririnig ay hindi lamang isang tao, ito ay isang simbolo ng isang kabanatang nais ng tadhana na balikan mo, hindi upang ikaw ay matrap sa nakaraan, kundi upang gabayan ka patungo sa pagpapagaling, pagsasara, o isang muling koneksyon na may kahulugan para sa iyong hinaharap. Ang presensya ng taong ito sa iyong enerhiya ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng iyong espiritual na kwento. Isang sinulid na iningatan ng universo kahit na kayo ay nagkahiwalay. Isang koneksyon na ang panahon ay hindi tuluyang nakapagbura. Ngunit ang mensahe ng tadhana ay mas malaki pa kaysa sa pag-ibig lamang. Ito ay tungkol sa kung sino ka nagiging. Ang iyong espiritu ay lumakas. Ang iyong intuisyon ay nagising. Ang iyong puso ay nakaligtas sa mga bagyong makakapagpabagsak sa iba. Hindi ka pumasok sa isang kabanata. Pumasok ka sa isang muling pagsilang. Ang hangin na tumatawag sa iyong pangalan ay hindi lamang nagdadala ng enerhiya ng ibang tao, ito rin ay nagdadala ng enerhiya ng iyong hinaharap na sarili. Ang bersyon ng iyong sarili na mas matalino, mas matapang, at mas nakaalin sa kung sino ka talaga. Ang universo ay nagsasabi sa iyo. Panahon na para bumangon. Bumangon mula sa takot. Bumangon mula sa pagdududa. Bumangon mula sa mga sugat na hindi mo nasabi. Bumangon mula sa mga taong nag-undermine sa iyo. Ang enerhiya ay nagpapakita na ang susunod na season ng iyong buhay ay puno ng emosyonal na kaliwanagan, bagong lakas, katatagan sa pananalapi, espiritual na proteksyon, mga hindi inaasahang biyaya, mga reconnections na itinadhana. Papasok ka sa isang oras kung saan ang tamang mga tao ay babalik, ang maling mga tao ay aalis, at ang landas na tatahakin mo ay magiging malinaw. Wala nang random na pangyayari. Lahat ay nakaalin. At ikaw ay ginagabayan sa bawat hakbang ng daan.
Kaya't kapag ang hangin ay muling tumawag sa iyong pangalan, Leo, makinig ka ng mabuti. Dahil ang mensahe na hatid nito ay hindi na naghihintay ang iyong tadhana. Dumating na ito. At mula sa puntong ito, ang iyong buhay ay hindi na babalik pa. Tanging magpapatuloy, tataas, at patungo sa hinaharap na matagal nang inihanda ng universo para sa iyo. Leo, habang ang mensaheng ito ay nagtatapos, maglaan ka ng sandali upang huminga at hayaang maghinay-hinay ang lahat ng narinig mo at magdahan-dahang magsettle sa iyong espiritu. Dinala ka ng universo dito ng may dahilan, hindi aksidente, hindi coincidence, kundi sa tahimik na paghila ng tadhana. Ikaw ay itinadhana upang matanggap ang mensaheng ito ngayon. Ikaw ay itinadhana upang marinig ang mga bulong na dinala ng hangin. Ikaw ay itinadhana upang maramdaman ang presensya ng isang pangalang ayaw maglaho. At ikaw ay itinadhana upang ma-remind na ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan at binabantayan. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang isang mensahe ay umabot sa iyong puso sa eksaktong oras na kailangan mo ito ay isang biyaya, isang senyales na hindi ka nakalimutan ng universo. At Leo, hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka ng mga espiritong nagbabantay sa iyo. Hindi ka ng kaluluwang patuloy na iniisip ka. Hindi ka ng tadhana na patuloy na humuhubog sa iyong landas. Kaya't sana, ang iyong puso ay magaan pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Sana ang iyong isipan ay mas malinaw. Sana ang iyong espiritu ay mas matatag. Nawa ang hangin na tumawag sa iyong pangalan ay magdala lamang ng mabuting enerhiya, banayad na kaliwanagan, at ang lakas ng loob na sundan ang landas na itinadhana para sa iyo. At sana ang bawat biyaya na naantala ay matagpuan ang daan patungo sa iyong mga kamay, maayos, tahimik, at sa perpektong oras. Magpatuloy ka ng may kalmado, Leo. Ang universo ay kasama mo. Ang iyong mga ninuno ay kasama mo sa bawat hakbang. Ang iyong tadhana ay magbubukas ng maganda. At tandaan mo ang huling biyaya. Tinawag ang iyong pangalan dahil ikaw ay itinadhana para sa isang mas mataas na layunin. Nawa ang iyong paglalakbay ay mapuno ng liwanag, proteksyon, at tahimik na gabay ng universo. May napansin ka ba lately, Leo? Parang may isang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa isip mo, sa panaginip mo, o kahit sa hangin kapag bigla kang napapahinto. Kapag may pangalang bumabalik ng walang dahilan, hindi yan coincidence. Sa kultura natin, naniniwala tayong may gustong sabihin ang universe. May mensaheng gustong iparating sa iyo at hindi ito basta-basta. Leo, kung nararamdaman mo ang kakaibang energy ngayon, yung tipong may tawag na hindi mo ma-explain, baka ito na yung sign na matagal mo nang hinihintay. Comment mo lang, I'm ready to receive. Hayaan mong gabayan ka ng universe. Napansin mo rin ba? Parang may pangalan na paulit-ulit lumilitaw kahit kailan, kahit saan. This message is for all Leosos across the Philippines, from Luzon to Visayas to Mindanao. If this found you, it means your name is being whispered. Ila something bigger than logic, maybe ila destiny itself. Feel mo rin ba ang kakaibang energy ngayon? Type mo sa comments, nararamdaman ko rin. Let's see how many of us are being called at the same time.